good evening ulit sa atin, brethren and guests and friends natin. Manalangin po tayo tapos diretso na tayo sa study for tonight. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po. Ama namin, maraming salamat po sa araw ng Lunes. Binigyan niyo ulit kami ng panibagong araw ng buhay. Binigyan niyo kami, O Diyos, ng pang-araw-araw naming tinapay. Binigyan niyo kami, O Diyos, dahil sa krus ng kapatawaran. Binigyan niyo kami ng proteksyon sa mga tukso. Binigyan niyo kami ng proteksyon sa kasamaan. Maraming salamat po, O Diyos. Nihiling namin na sa pag-aaral namin ng kasalanan ng ritualism, ito'y maging sagot sa pagpaparito ng paghahari ng iyong anak. Nihiling namin na maghari si Jesus sa pamamagitan ng pagtalakay namin. Itong kasalanan ng ritualism ay ma-expose namin sa liwanag. Ito ay nagtatago sa dilim pero ma-expose namin sa liwanag, at sa pag-expose nito sa liwanag, ito po ay ma-mortify namin. Nihiling namin ng mga kapatiran, lalo na sa church namin, sa ARBC, ay makasama namin sa pag-aaral for tonight, at ganun din yung ibang mga bisita na gustong sumama sa pag-aaral na to ay maka-join po sa amin. Salamat po sa ibang mga churches, ibang kapatiran sa ibang churches na nakakasama namin sa pag-aaral na ito. Muli aming Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa time namin for tonight na meron kami ganitong opportunity. Maraming salamat po. At tinatanghal namin at itinataas ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen. Ayan, good evening po ulit. Magsimula na tayo dun sa study natin. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ritualism. Kasalanan ng little sin ng ritualism. So, babalikan na rin natin, pang-apat na banggit na natin to. So, I think very familiar na kayo na sa truth na merong iba't ibang degrees ang kasalanan. May mga kasalanan na mas malala, may mga kasalanan na mas malaki, merong mga kasalanan na mas makasalanan talaga kaysa sa iba. Pero lalahanin natin na yung pinapatungkulan dito na sin ay hindi, ang comparison ay maliit na kasalanan, katamtamang kasalanan at malaking kasalanan. Ang pinag-uusapan natin dito at ang prinsipyo ng Biblia, katotohanan ng Biblia ay walang maliit na kasalanan. Merong degrees pero walang maliit na kasalanan. Ang meron ay malaking kasalanan, mas malaking kasalanan at pinakamalaking kasalanan. So ang degree ng sin ay it's not from small to big, but it's from big to biggest. Walang kasalanang maliit dahil ginagawa ito sa banal na Diyos, ginagawa ito sa patas na Diyos, ginagawa ito sa Diyos na walang ibang ginawa kung hindi kabutihan at biyaya at awa. Na-measure natin yung pagiging malala ng kasalanan depende sa iba't ibang mga measurement. Merong measurement ng knowledge. Mas malala yung kasalanan na sinasadya kaysa sa kasalanan na hindi sinasadya. Pero yung kasalanan na hindi sinasadya ay hindi maliit na kasalanan. Kahit yung hindi sinasadyang kasalanan, kasalanan pa rin yun. Ignorance of the law excuses no one. At ganun din, dahil meron tayong obligasyon na saliksikin kung ano ba talaga yung batas ng Diyos, ano ba talaga yung utos ng Diyos. Kaya pag hindi natin sinaliksik yun, in and of itself, kasalanan na yun. Kaya even unintentional sin are big sins, pero intentional sins are worse. Kasi ginagawa ito ng may bukas na mata. Katulad nung ginawa ni Adan sa pagkain niya ng bunga. Yun ang nangyari kay Adam. Ang sinabi ng scripture, siya ay hindi na-deceive, hindi siya naloko. Hindi siya napapaniwala na mabuti yon, pero ginawa niya pa rin. Yun ay mga sa Old Testament, ang tawag ay willful sins.
mga sinasadyang kasalanan. Ang iba pang term dyan ay sinning in the light. Nagkakasala ng alam, with full knowledge na ito ay kasalanan. Yung iba naman ay minimeasure sa action. Merong kasalanan nasa isipan lang, malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Pero mas malalang kasalanan kung yun ay ginampanan na. Parehong kasalanan ang adultery in the mind at adultery in action. Ganon din, adultery by flirting or adultery by verbal communication or other kinds of communication. Pero lahat ng yun ay merong varying degrees. Ang kasalanan ng nasa isipan ay malaking kasalanan, pero mas malaking kasalanan kung yun ay ginampanan na, nakipag-flirt na sa hindi mo naman asawa. Tapos, mas lalong kasalanan kung ginawa talaga yung adultery physically. So, kasalanan ay na-measure sa degree nito by action. Ganon din sa harm nito. Kung ito ay sa sarili lang o meron ng mas ibang taong mga nadadamay. So, sabi ni Pastor Noel, while there are degrees of gravities of sins, there are no little sins. So muli, ito na yung last time na maririnig niyo yan. Pero punta na tayo ngayon sa little sin daw, pero hindi natin maituturing na maliit na kasalanan. Iyan yung ritualism o pagiging ritual ng pakikitungo sa Diyos. Kapag nakikitungo tayo sa Panginoon, may magkatambal dito, meron ditong magkasama. Yung pinagsamang kalooban at panlabas na ginagawa. So when we approach God, it is a combination ng internal matter of the heart at ganun din external motion of the act. At ordinarily, ang pagpakikitungo sa Diyos ay magkasama yung dalawang yan. Bakit? Kasi ang ginawa ng Diyos ang tao na meron siyang katawan at kaluluwa. Meron siyang panlabas at meron siyang panloob. At hindi iyan pinaghihiwalay, di ba? Hindi pinaghihiwalay yung isipan at puso sa ginagawa dapat ng katawan. We are body and soul beings. We are constituted as having bodies and souls. Hindi tayo naniniwala na tayo ay kaluluwa lang na nasa isang katawan. Hindi. Ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon mula pa lang sa creation is we are created body and soul. Kinuha ng Diyos ang alabok at ito'y ginawang tao at hiningahan ng hininga ng buhay. Ang tao ay katawan at kaluluwa. Hindi totoong kaluluwa tayo na merong katawan lang. No, you are your body and you are your soul. Ako ay etong katawan na to, ako to. Hindi ito hindi lang ito merely panlabas. Ikaw talaga ang katawan mo. Ikaw rin talaga ang kaluluwa mo. You are created in that manner. Kaya nga pag sinave tayo ng Panginoon, hindi sinesave ng Panginoon, kaluluwa lang. That's not true. He is also saving the body. Na mapapatunayan yan sa fact at promise ng resurrection. God is saving the whole humanity. At itong whole humanity natin, ginagamit natin ito sa pag-approach sa Diyos. Hindi tayo nag-approach sa Diyos bodily lang at hindi tayo nag-approach sa Diyos mentally lang or heart matter lang. Magkasama yan sa pag-approach sa Diyos. Nilalapitan natin ng Diyos sa parehong konstitusyon ng kaluluwa at katawan natin. Kapag nineneglect natin yung external motion, nineneglect natin itong external part natin, lalo na yung itong formal na mga ginagawa at posisyon ng katawan natin,
it becomes, sabi ni Pastor Noel, it becomes a matter of emotionalism. Kapag wala talaga tayong totoong formal na manifestation ng ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos with our bodies. Pero ganun din, kapag meron naman tayong external manifestation ng pagsamba sa Diyos, pero wala namang puso, wala yung isip at puso doon sa ginagawa ng katawan, yan yung tinatawag ngayon na ritualism. Nagiging ritual na lang. Kung merong motion, merong action, pero wala namang puso. May mga exceptions daw kung saan hindi talaga makakakilos yung katawan, pero makakasamba pa rin sa pamamagitan ng isipan at ng puso. Yan yung mga panahon kung saan very rare occasion kung saan ang katawan ay very disabled. Ang katawan ay hindi talaga makakakilos. Meron tayong mga kilala sa history na sino ba yon, meron akong Jones, nakalimutan ko yung pangalan niya. Siya ay hindi niya makilos yung katawan niya, yung kamay niya at yung mga paa niya. Pero sumasamba pa rin siya sa Panginoon. Si Pastor Noel din, may nakwento siya minsan sa amin before na meron siyang ka-email na isang Kristiyano sa ibang bansa. Yung Kristiyano na yun, hindi na siya nakakapunta ng church kasi siya ay talaga paralyzed. So parang voice na lang yung ginagamit niya doon sa mga yan, Joni Erickson, yan, thank you. Yung quadriplectic, gano'n, yung hindi magalaw yung limbs. On another note naman, meron naman yung email ni Pastor Noel na hindi na siya nakakapag-church kasi hindi talaga kaya ng katawan niya, he's paralyzed. Pero nananalangin pa rin siya sa Diyos, umaasa pa rin siya sa Diyos, nag-audio Bible pa rin siya. Yun yung mga exceptions ng mga times na hindi nakaka-perform yung physical bodies, pero nakakapagtungo pa rin sa Diyos sa pamamagitan ng puso at isipan. Now, pag pinag-usapan natin ng ritualism, ito yung kasalanan kung saan satisfied na yung isang tao sa panlabas na mga ginagawa ng katawan at yun lang. So, yun yung ritualism. Satisfied na yung tao na eto, ginagawa namin to externally. I go to church. Lalakad ako papunta doon. Magdadrive ako papunta doon. Uupo ako sa upuan ko kung saan nakapwesto talaga ako palagi. Makikinig ako. Tatayo ako pag pinatayo ako ng presider. Uupo ako pag pinaupo ng presider, kakanta ako pag pinakanta kami, mananalangin ako, nakapikit ako, nakayuko ako, going through the motion, yung mga paggawa na yan, at pagkatapos, satisfied na doon. At pagkatapos ay uuwi ng bahay ng walang kahit anong konfrontasyon mula sa Panginoon doon sa puso niya, mula sa salita ng Diyos. So, yan yung tinatawag na ritualism. Ang ritualism, satisfied na sa going with the motion doon sa pag-approach sa Diyos. Ayan yung tinatawag na ritualism. Ito yung motion without the heart. Ginagawa yung mga acts, physical acts, nang wala yung puso doon. Wala yung internal disposition, wala yung pag-iisip doon mismo sa ginagawa. At ang mga ganyang approach sa Diyos, kapag ina-approach yung Diyos sa ritualistic fashion, hindi siya nalulugod. Hindi ito acceptable sa Kanya. Sabi sa Mark chapter 7 verse 6, their lips are near to me, but their hearts are far from me. Kung makapagsalita sila, kala mo, lapit-lapit sa akin. Sabi ng Diyos. Kala mo, ang lapit-lapit ng komunyon sa akin, pero yung puso nila napakalayo sa Diyos. So, hindi sinasabi ng Diyos na mali ang maging malapit sa Diyos sa pananalita.
Ang mali doon ay yung puso nila ay hindi malapit sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na maging malapit yung puso nila, tapos yung pananalita nila kahit hindi na malapit sa kanila. No, that's not what the Lord Jesus is saying nung kinote niya yung book of Isaiah doon sa Mark 7 verse 6. Ang criticism ng Diyos sa mga Pharisees ay ang lapit ng labi nila, ang layo ng puso nila. Dapat parehong malapit. Dapat yung labi nila ay malapit sa Diyos, yung puso nila ay malapit sa Diyos. Hindi acceptable yun. Alam nyo, kahit tayo bilang mga tao sa relationships natin, ayaw natin ng ganon. Ayaw natin na meron tayong malapit na relasyon by acts lang, hindi by heart. Isipin mo na lang na yung asawa mo, ang lapit sa'yo, ginagawa niya lahat ng mga motions. Kinikisan ka niya, niyayakap ka niya, pag kinakausap mo siya, nakatingin siya sa'yo, pero yung isip niya nasa iba. Yung isipan niya, hindi ikaw iniisip niya. Iba iniisip niya. Di ba, hindi totoo yun. Mali yun. Ritualism yun. Isipin natin, ganun din sa Panginoon. Yung sa Panginoon, mas grabe pa kasi we are going through the motions. Sinasabi natin, praise Him. Sinasabi natin, to God be the glory, soli Deo gloria, or in Christ alone, my hope is found. Pero kung wala doon yung puso't isipan talaga natin, that is ritualism. Hindi acceptable yun sa harapan ng Panginoon. That is not acceptable before the Lord. So, kahit na ini-indict dito yung ritualism, kailangan hindi natin i-dismiss na kailangan ng external motion. Hindi dapat sabihin na hindi totoo or hindi karapat-dapat yung mga panlabas na mga actions natin. So meron tayong mga titignan dito na ilang mga matters na very related doon sa ritualism. Una, I think tatlo tong binigay ni Pastor Noel, or apat yata. So sabi ni Pastor Noel, ang unang binigyan niya ng emphasis ay yung traditional formality. Yan, yung traditional formality. Itong traditional formality ay kapag naging satisfied na sa form or format ng pag-approach sa Diyos na dinidiktahan ng tradisyon. Kunyari, sa atin sa may mga ibang church kasi dito eh. Parang nakita ko nag-join na sila Pastor Ken. Ayan. Baka may difference tayo sa ibang parts ng worship or circumstance ng worship. Kala Pastor Ken, I think nakita ko rin dito, mayroong mga taga CCRBC, meron ding difference. Ayan, sila Deacon Jeff sa Herald. Perhaps may mga differences din tayo sa papaano yung format ng worship. Maraming pagkakapareho, pero perhaps merong mga pinagkaiba. Yung format ng worship natin, yung liturgy natin, ay ginagawa natin to be as much as close to the commands of scriptures in and of itself. Pero meron yung mga pinagkaiba ang bawat maging mga Reformed churches, maging ang mga Reformed Baptist na mga churches. Mayroong lugar talaga sa pagsamba sa Diyos, paglapit sa Diyos, lalo na sa pagsamba sa Diyos, yung format ng worship na meron tayo. Anong mauuna? Prayer, singing, sa giving, sa word. May mga pinagkakaiba yan, lalo na sa family worship. Lalo na yan, medyo mas lalawak na yung difference. Yung family worship namin ay pwedeng hindi katulad ng family worship nyo, hindi katulad ng family worship nila Pastor Erdy. Ayan. Tapos, mas magkakaroon tayo ng pinagkakaiba ay sa private worship natin.
So, sa personal na pagsamba natin. So, merong lugar talaga yung usapin ng tradition. Pag sinabi natin na tradition, ito yung kinaugalian kung papaano gagawin yung bagay. So, kina-qualify uh, kina-qualify natin na yung ibig sabihin ng tradition dito ay hindi yung tradition sa Roman Catholic doctrine sense. Kung hindi tradition sa usapin o approach or format sa pag-approach na sa at natin sa Panginoon. Kailangan nating mabuksan yung isipan natin na lahat tayo ay may tradition. Meron tayong paraan, mayroon tayong format kung paano natin ina-approach yung Panginoon at merong necessary place dyan. Walang pwedeng magsabi na wala kaming ganyan. Wala kaming form. Hindi totoo yun. Lahat tayo may form yung pag-approach natin sa Panginoon. Pero yung form ng pag-approach natin sa Panginoon ay nabubuo yan either by habit. Kasi matagal ng kinasanayan, yung kinasanayan na ng matagal yung form na yon, therefore, yun na yung ginagawa. Kasi kinasanayan or by culture or by corporately. Yun na yung kinagisnan mo. Hindi lang by habit personally, kung hindi by culture. So tandaan natin, ang mga approach sa Diyos, pwede yan na maging in line sa Bible. Pwede yan na maging in accordance sa Bible. But it can also be violative. Ibig sabihin, pwede yan maging against sa tinuturo ng Scripture. Kaya ang mga tradition is not supreme. Yung approach sa Diyos ay pwedeng maging na kinasanayan o kinalakihan, pwede yan na sabihin natin na hindi yan ang pinaka-authority. Hindi authority ang tradition. Ang authority ay walang iba kung hindi yung Word of God. Kaya yung lugar ng salita ng Diyos ay dapat palaging supreme, na kahit anong tradition ay hindi pwedeng display sa sinasabi ng Bible. Kaya sa mga ginagawa natin, kailangan meron tayong pananaw o pag-iisip na yan dapat ay merong lugar kung saan tinuturo siya ng salita ng Panginoon. So, ganun din, maging maingat tayo kapag nagkakaroon na ng satisfaction sa tradition kahit na wala naman. Kahit wala naman yung salita ng Diyos doon, hindi siya mismo hindi siya supported ng scripture. So, kailangan natin yung pag-isipan na huwag tayo masatisfy doon sa tradition. And naintindihan naman natin na kapag nagkakaroon talaga ng differences sa tradition or changes, nakakapanibago nga naman talaga. Kunyari, na-convert ka, na-convert ka sa grace. Dati kang Roman Catholic, ngayon ka lang makaka-attend ng isang evangelical na service. Totoong may pagbabago, parang hindi ka sanay na gano'n. O kaya yung Muslim, biglang naging Kristiyano, may pagbabago. Hindi siya sanay. Totoong may pagbabago sa tradisyon. Meron talagang hinahanap natin yung kinasanayan natin. Pero ang dapat mamayani doon ay walang iba kung hindi yung salita ng Panginoon. Yun yung kailangan nating makita doon. Ganon din, this year, may mga times na nakaka-visit kami sa iba't ibang mga Reformed Baptist churches at kasama ko yung ibang members ng ARBC. Kahit na sobrang dami ng pinagkapareho, pero may mapapansin pa rin tayo, may mapapansin pa rin kami na pinagkaiba ng worship namin at yung worship ng ibang mga Reformed Baptist
ng mga churches. And okay lang yun. Kasi makikita natin na yung mga yon ay inline pa rin naman sa scripture. So meron lang tayong sense na mas komportable tayo, may comfort zone tayo doon sa kinasanayan. Si C.S. Lewis ay isang Anglican. At may mga times na papalit-palit yung form ng kung paano nila ginagawa yung worship nila. At nagreklamo nun si C.S. Lewis. Sabi niya dun sa church sa Anglican Church, mag-decide kayo ng isang form lang ng worship at yun na yung susundin ko. Ayoko ng paiba-iba. Ganon. So meron talaga tayong normal na uh, uh, preferences sa usapin na yan. Saan tayo familiarity. Pero ang alalahanin natin, ang pinakahigit sa lahat ay hindi familiarity natin, hindi preferences natin, kung hindi yung salita ng Panginoon. Ang supreme ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. So, yan, sabi ni, si Jero. Parang sinabi ni Jero dati. Ang galing ng joke nyo talaga. Sige, sa next, kakakita ko lang ng chat, Joel. Sige. Sa next, ay yung perpetuating normality. Ito naman, binanggit ito ni Pastor Noel na sa usapin ng kapag in-approach natin yung Panginoon, but we are just going through the motion. We remain unchanged by the lack of freshness. Doon sa pagharap natin sa Panginoon, na naiisip natin, okay, sasamba na naman ako sa Panginoon, mag-approach na naman ako sa Panginoon, at ito'y normal na lang, ito'y pareho na lang, before and after na ginawa ko ito at pagkatapos nito. So dito magkakaroon tayo dapat ng correction dahil totoo na meron talagang sense ng repetition. Meron talagang sense ng pagiging paulit-ulit yung ginagawa natin. For example, sa panalangin. For example, sa Bible reading. For example, sa church worship. Meron talagang repetitiveness yan. Meron talagang sense ng pagiging paulit-ulit yan. However, ang hindi maganda na mag-under sa category ng ritualism ay kapag we go through the motion and we remain unchanged doon. Parang sumabay lang tayo. Kaya dito, maganda yung in-open up ni Pastor Noel doon sa position ni Martin Bucer, yung nag-coin ng ganitong uri ng approach, yung I, thou na experience sa harapan ng Diyos. Na kapag ina-approach daw natin yung Panginoon, dapat iisipin natin na siya ang kaharap natin. Siya ang kausap natin. Hindi, ang tandaan natin, ang Diyos ay hindi bagay. Ang Diyos ay persona. Ang Diyos ay Ama, Anak, at Banal na Espiritu. God is not a depersonalized power. Ayan yung ginagawa ng mga modern beliefs sa usapin ng higher being. May higher being, pero walang person. May higher being, pero walang heart. May higher being, pero wala siyang usapin ng communion. Hindi ganyan yung Panginoon. Ang Panginoon ng Biblia ay merong communion sa kanyang mga nilikha. Kaya dapat kapag tayo ay uma-approach sa Panginoon, dapat yun ay isang transforming experience. Hindi dapat yun na nangyari na lang. Isipin mo, kaharap mo ang Diyos, nilapitan mo ang Diyos, tapos wala lang. Kinausap ka ng Diyos, kinausap tayo ng Diyos, nagsalita siya, tapos wala lang. Yun yung sinasabi ni Pastor Noel na perpetuating normality. Kasi yung pag-approach sa Diyos, yung communion sa Diyos, hindi yun wala lang.
Hindi pwedeng nagsalita siya, tapos walang nagbago. Hindi pwedeng may communion sa kanya, tapos walang nag-iba. Napakaraming mga sinasabi ng mga tao na life-changing events. Merong nangyari sa buhay nila na nagbago talaga yung buhay nila. Ano pa ba yung isang klase ng experience na hindi magpapabago kaysa sa makaniig yung Diyos mismo. Na yung Diyos mismo kausapin ka, i-confront ka. Sabihan ka ng mga salita niya. That is unthinkable na totoong may encounter sa Diyos tapos wala lang. Kinausap ako ng Diyos pero wala lang. Alam mo, normal ko naman kausap ang Diyos eh. Hindi ganon, di ba? Naalala ko dito, sabi ni Pastor Noel na meron tayong ginagawa sa buhay na by habit. Ibig sabihin nun na meron tayong mga ginagawa sa buhay na hindi na natin kailangan pag-isipan. We just go through the motion. Napakaraming bagay na hindi na natin kailangan pag-isipan. Na, for example, magsasapatos ka. Pag magsasapatos ka, hindi mo na iniisip yon. Magsusot ka ng medyas, isusot mo yung sapatos mo, isisintas mo yung sintas. Hindi mo na iniisip lahat yun na, isusuot ko na yung sapatos ko, isusuot ko na yung medyas ko. Ayan na, ibubuhol ko na yung sintas ko. We do it mindlessly. Okay lang yon. Kapag kumikilos tayo sa bahay, pupunta ka sa kusina, you do it by habit. Pupunta ka sa banyo, you do it by habit. Hindi kailangan maging active ka na nag-iisip na, pupunta na ako, ayan na, iaapa ko na yung kanang pa ako, ayan na, iaapa ko na yung kaliwang pa ako, ayan na. Hindi, meron talagang mga normal na mga ginagawa tayo sa buhay na we just do it. We just do it. Pero, ang hindi pwedeng maging quote-unquote habit, ang hindi pwedeng maging quote-unquote unthinking routine ay yung approach sa Diyos. Yun ang hindi pwede. Hindi pwede na magbabasa tayo ng Bible at hindi ka mag-iisip. Hindi pwede na magpe-pray ka at hindi ka mag-iisip. Hindi pwede na pupunta tayo sa church, aawit tayo na hindi tayo nag-iisip. Dahil yung pag-approach sa Diyos ay hindi isang habit. Yung pag-approach sa Diyos ay isang pinag-iisipang komunyon sa harapan niya. So contrast ito, yung sinabi ni Martin Bucer na I thou experience. Ako at ang Diyos, kaharap ko ang Diyos. Contrast yan doon sa I-he experience kung saan ang Diyos ay nasa third person. Hindi pwedeng masanay tayo na pinag-uusapan natin ang Diyos habang hindi natin kinakausap ang Diyos. Parang third party siya. So ako, Christian 1, kausap ko si Christian 2, pinag-uusapan namin ang Diyos. Si preacher, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pagdating ng Sunday, ipipreach niya yung Word of God, pero hindi niya kinausap yung Diyos. Na parang ang Diyos ay isang subject. Sa ibang mga bagay, pwede natin gawin yon. Sa mga historical person, sa mga historical na mga tao, pwedeng mangyari yon. Kunyari, pwede natin pag-usapan si Rizal, kahit wala siya dito. Pwede natin pag-usapan si Aristotle, sila Plato, sila Calvin, sila Luther. Ayan. Pwede natin pag-usapan ng mga yan. Kahit wala sila dito. Yun yung third person. Pero ang Diyos ay palaging nandito. Ang Diyos ay hindi isang absent author ng Bible. Siya ay palaging nandiyan. Siya ay palaging kaharap natin. Siya ay palaging naririyan. Kaya hindi pwede na pag pinag-uusapan natin ang Diyos, pero hindi natin hinaharap ang Diyos.
That's unacceptable. Okay lang sana kung yung again, I'll make an example kasi yun ang isa sa mga intimate relationship na na ginawa ng Panginoon, yung marriage. Hindi pwede na palagi mong kinukwento sa iba yung asawa mo, pero yung hindi mo naman siya kinakausap. Hindi pwede yun. Hindi pwede sabihin, si Lori, ganito yan, ganyan yan si Lori. Ganito si Lori, ganyan si Lori. Mahal ko yan, si Lori. Pero, hindi ko naman siya kinakausap. Hindi pwede ganon. Ganon sa Diyos. Hindi pwedeng kausap natin ang iba tungkol sa Diyos, samantalang ang Diyos mismo ay hindi natin hinaharap. We do not face Him. Hindi pwedeng mangyari yung ganyan. Yan yung perpetuating normality na. At worse, ay yung nagiging depersonalize ang Diyos. Na para bang ang Diyos ay isang subject lang na dapat pag-usapan. Na isa lang siyang masayang pag-usapan na topic. Okay yan, I think. Very interesting. Pag-uusapan natin ng Diyos, hindi natin magagrasp yan. Tara, mag-usap tayo tungkol sa Diyos. No, He's a person. Ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay nakikinig, ang Diyos ay merong sinasabi, ang Diyos ay nakikipagniig sa atin. So, yan yung isa na part ng ritualism, yung perpetuating na normality. Ang kasunod naman ay yung decisionistic travesty. This one naman ay tungkol sa evangelistic na part. Ito naman sa usapin ng decisionism. Kapag nilimit natin yung conversion experience sa pamamagitan ng formulas. So ito yung mga sinner's prayer, ABC ng salvation, at iba pang mga altar call. Ayan, yan yung mga decisionistic na paraan kung paano nagkakaroon ng pag-evangelize. And I've been a part ng ganitong church. Yung pinakauna ko kasing church ay gumagawa nito. Sa totoo lang, kapag hindi ka nagpa-altar call, kapag hindi ka pa nagpa-sinner's prayer, ang magiging turing doon ay hindi nag-evangelize. Dahil lang iniisip nila ang paraan lang para mag-evangelize ay altar call lang. Ang paraan lang para mag-evangelize ay mapasunod sila sa sinner's prayer. And outside of that tradition, outside of that formula, ay wala nang iba. Pero alam natin na hindi totoo yun. Although, yan ay isa sa mga prevailing na evangelistic method, yung formula ng pagdedesisyon. Sundan mo ako sa panalangin na to at magiging Kristiyano ka na. Ginawa ko na yan ng maraming beses sa iba't ibang mga tao. Maging nag-outdoor evangelism kami. In my younger days, nag-outdoor evangelism kami. Talagang sinaharang namin yung mga tao. Hinihingan ko lang ng 5 minutes lang, kuya. Share ko lang sa yung gospel. Ayan, ganyan. Share ko yung gospel scene, mabilisan. At pagkatapos, pinasunod ko sa sinner's prayer. Gustong-gusto na umalis noon, pero hinarang ko. At pagkatapos namin mag-pray, kinongratulate ko agad. Congratulations, Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. Yan yung karaniwang nangyayari na sa usapin ng sa pag-ebanghelyo. Pero alalahanin natin na ang conversion ay totoong nangyayari dahil sa pagkilos ng banal na spirito sa pamamagitan ng kanyang regenerating work. Kumikilos ang banal na spirito sa pamamagitan ng gospel, sa pamamagitan ng napakinggang gospel. At sa pamamagitan ng napakinggang gospel, tutugon lang siya doon. Kapag kumilos yung banal na spirito sa puso, siya binigyan ng bagong puso, kinuha yung
pusong bato at binigyan ng pusong laman, at siya ay binuksan yung mga bulag na mata mula sa kasalanan, at nakita niya yung sarili niyang kasalanan, nakita niya yung kaluwalhatian ni Kristo, nakita niya na siya lang yung pag-asa, nakita niya na ang pinaka-problema niya pala ay yung galit ng Diyos. Yan yung panahon na binuksan ng Banal na Espiritu yung puso ng isang tao. Sinabi yan sa John 1:12. Di ba? And pag sinundan natin ang verse 13, to them He gave the right to become sons of God. Sino sila? Those who receive the Lord Jesus Christ. Pero sabi sa verse 13, not by the will of man, not by the flesh, but by the will of God. Bakit daw tinanggap si Jesus? Bakit daw kinilala si Jesus? Dahil hindi sa kalooban ng tao, hindi dahil sa lineage niya, sa pamilya, kung hindi dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin sinasabi na sa mga ganitong methodology ay walang naliligtas, dahil ako naniniwala ako na convert ako sa pamamagitan ng ganyang methodology. Na-convert ako sa pamamagitan ng ganitong mali na methodology. I was a fourth year high school nung third year, magpo-fourth year high school, nung sineran ako ng gospel sa isang Bible study. Pero ito yung ginamit nila. So, meron talagang mga naliligtas sa pamamagitan nito, pero hindi dahil dito, kung hindi sa kabila nito. Hindi dahil ito yung epektibo, kung hindi dahil kahit na hindi ito consistent, kahit na hindi dapat ginagawa ito, yung methodology na ganon, kumikilos pa rin yung Panginoon. Bakit? Soberano siya. Ang Diyos ay soberano. Kumikilos siya. Maging sa mga ganong metodolohiya. Pero, yung ganong mga methodology din, ay nagbunga ng maraming mga false conversion. Kailangan nating aminin yun. Sobrang daming tao ang naniniwala na Kristiyano sila dahil nag-pray sila ng sinner's prayer. Sobrang daming tao na naniniwala sila, okay ako sa harapan ng Diyos kasi nag-pray ako dati. Kahit na buhay ko ngayon ay walang pagkilala kay Jesus, walang pakialam kay Jesus. Pero dahil nag-pray ako nito or nalumuhod ako sa altar, save na ako. Sabi nung nag-share sa akin, save na ako. So I can only imagine kung yung sinaran ko ng gospel sa kalsada, pinaniwalaan niya talaga yon. Sabi no, anak na daw ako ng Diyos. So imagine that. Ang method ay dapat maging consistent sa message at hindi ito dapat mag-lead sa isang decisionism, dahil ito ay isang man-centered approach sa harapan ng Panginoon. Isa ito sa mga rituals at traditions na kailangan itong masala ayon sa salita ng Panginoon. Ang isang kapag pinanganak tayo muli, pag pinanganak tayo sa spiritual na kapanganakan, mananalangin tayo sa Diyos. Hihingi talaga tayo sa Diyos ng gabay. So even though I prayed the sinner's prayer nung conversion ko, outside of them, nung hindi na nakikita ng mga nagba-Bible study sa amin, I still prayed a personal prayer. Sinabi ko pa rin sa Diyos, kasi dinidisciple ako ng Jehovah's Witness nung na-convert ako. Pero I vividly remember na naglalakad ako sa daan, pauwi ako, nanalangin pa rin ako noon na, Panginoon, dalhin niyo ako kung saan yung tama.
dalhin niyo ako kung saan yung tama. Hindi na ako inutusan noon ng Bible study leader. Hindi niya na ako sinabihan. Labas na yun dun sa sinner's prayer, pero nakapanalangin pa rin ako. Bakit? Kasi kumikilos yung Diyos. Kung talagang kinilosan tayo ng Diyos, you will pray. You will ask God. You will seek forgiveness. You will look at the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi mo na kailangang diktahan yung baby na umiyak kapag pinanganak siya. Baby, ganito umiyak ha. Uwa. Hindi. Pag pinanganak siya, huminga siya, iiyak yan. Sabi ng mga ibang reformed na nabasa ko, ganun ang isang na-convert, iiyak siya sa Panginoon. Tatawag siya sa Panginoon kapag siya ay pinanganak na muli. And lastly, last ay yung disorderly liberty. So dito naman, ang sabi ni Pastor Noel, hindi naman ito tungkol specifically sa usapin ng ritualism, kung hindi maling approach or reaction sa ritualism. Ito naman yung pinag-uusapan sa usapin ng worship, na ginagamit yung kalayaan para sabihin na merong kalayaan sa usapin ng pagsamba sa Diyos. So, dahil ayaw natin ng parang ritual ang worship, therefore, ang worship na natin ay kahit anong gusto natin. So, ito'y reaction. So, lalo na marami ito bilang reaction ng mga evangelicals sa mga tinatawag na institutionalized religion. Institutionalized religion. Maririnig niyo yung words na yan sa marami. Mga artista, mga celebrities, sinasabi nila, I believe in God, pero I do not believe in an institutional organized religion. Ayaw nila. Gusto nila may Diyos, naniniwala silang may Diyos, naniniwala silang dapat may relasyon sa Diyos, pero ayaw nila ng kahit anong uri ng pagiging organisado. Ayaw nila ng kahit anong uri ng regulated spirituality. Ayaw nila ng kahit anong tunog ritual. Gusto nila ang relationship nila sa Diyos at pag-approach nila sa Diyos ay kahit anong paraan. So, dito papasok yung disorderly na liberty na ina-approach yung Diyos kahit anong gusto ko. Dahil ayoko ng ritualism, pang matanda yan, pang luma yan, ngayon ang worship na namin ay kahit ano na gusto namin. Kaya dito na papasok yung mga worship na cool. Dito na papasok yung mga worship na ilalagay na kahit anong uri ng paraan at sa pagsamba para mahikayat yung mga puso't isipan at mga atensyon ng mga tao. Dito na papasok yun, disorderly liberty, na parang hindi na kailangan i-regulate ng scripture yung worship. Diyan tayo magkakaroon ng pinagkaiba, no? Dito sa usapin na to, we do not want ritualism, pero ayaw rin natin ng unregulated na approach sa Diyos. Ang approach sa Diyos, especially sa corporate worship, it is regulated by scripture. Kaya dito papasok yung tinatawag natin na regulative principle of worship, na when nagwe-worship tayo sa Diyos based sa prescription ng bagong tipan. Hindi tayo sasamba sa paraan na hindi naman inutos ng Biblia.
ang illustration na ginagamit dito ni Pastor Noel ay kapag nagpa-check up ka sa doktor, binigyan ka ng prescription. Asa na yung prescription ko? Wala na dito. Binigyan ka ng prescription medicine. Ngayon pupunta ka sa pharmacy. Pagpunta mo dun sa drugstore, hihingian ka ng prescription. Hindi mo pwedeng sabihin doon na sa pharmacy na bigyan mo ako ng gamot na ganito kasi hindi naman pinagbawal ng doktor yan. Hindi naman pinagbawal ni doc yan pwede sa akin yan. Hindi, ang susundin lang natin ay kung ano yung nakasulat. Kung ano yung pinrescribe ng doktor na akma para sa atin. Ganun din sa worship. Sa usapin lalo na ng worship, pinakamataas sa lahat yan ang mandate, yan ay dapat nakabase sa nakasulat. Hindi natin pwede sabihin, hindi naman pinagbawal ng Diyos, pwede ko siyang sambahin sa paraan na gusto ko. Dito na papasok yung pinagkaiba-iba ng sobrang dami ng mga churches to the point na nakikita na natin na ang mga churches ay parang concert. Pero pansinin ninyo na bakit ganon? Because that is what appeals. It's done in the name of liberty. And it's done in the name of the heart. Again, yan ay reaction sa ritualism. Ayaw namin ng ritual, gusto namin ay kalayaan mula sa ritual at ito ang dinidikta ng puso namin. Yan ay response doon, pero hindi totoo yan. Ang worship natin ay dinidiktahan talaga ng Bible. Kailangan nating isipin yan. Ang nagbibigay ng thrill, ang nagbibigay ng pananabik sa atin ay kung ano yung gagawin ng Diyos. Hindi kung ano yung pwede nating gawin. Hindi pwede yun. Yan yung isa sa mga main thesis ni Pastor Noel palagi na yan daw yung genius ng regulative principle of worship. Ang genius ng regulative principle of worship ay dinesign talaga ng Diyos yung worship na maging boring. Kung hindi niya sasamahan yon. Dinesign niya ang worship na maging boring kung hindi siya kikilos mismo doon. Samantala, kapag naglagay ng kung ano-ano sa worship, just to appeal to the carnality natin, kahit wala na yung Diyos, feeling religious pa rin. Tumatayo na yung balahibo dahil sa tono ng gitara. Tumatayo na yung balahibo dahil sa atmosphere na ginagawa ng mga tugtugan. Hindi na dahil andun yung Diyos. Hindi na dahil sa salita ng Diyos. Yung Diyos mismo, yung presensya niya, yung dapat na asamin sa worship. Na kapag nag-worship tayo, na parang wala lang, ang dinesign nyo ng Diyos na pag-uwi ng isang mananamba at parang wala lang yung worship niya, ay umiyak siya sa Diyos. Panginoon, ayoko nito. Bakit ganito? Parang wala lang, ayoko sa next Lord's Day. Ganito na naman. Panginoon, samahan niyo ako. And he will repent and he will seek God. Paano magsisik sa Diyos kung nakadesign na yung buong worship service na kahit wala yun doon yung Diyos, exciting pa rin? Paano hahanapin yung Diyos kung nakadesign yung worship service na tatayuan ka pa rin ng balahibo kahit wala yung Diyos doon? Kahit hindi pinag-iisipan yung Diyos. Kahit hindi mo kakomprontahin ng Diyos. Ganun pa rin. Ganun ang dinesign ng Diyos. Kailangan ay maingat tayo
na yung puso natin ay asamin yung carnal excitements rather than the true confrontation ng Diyos. Na ang Diyos sa salita niya ang magbibigay ng kasiyahan. Ang Diyos sa salita niya ang magbibigay ng pagtatama. Ang Diyos sa salita niya ang magbibigay ng conviction. Ang Diyos sa salita niya ang magbibigay ng encouragement. Ang Diyos sa salita niya ang magbibigay ng hope. Ang Diyos sa salita niya ang magbibigay sa atin ng takot at panginginig. Ang Diyos sa salita niya ang magiging dahilan nung pagiging buhay nung panambahan. Siya yung nagre-regulate. Siya yung nagre-regulate. Ganito nyo gawin ang worship. Ganito nyo gawin ang worship. So, lalahanin natin. Meron pa pang slide. Ayan. Alalahanin natin na ang worship or ang pag-approach natin sa Diyos ay magkaparehong puso at katawan. Isa itong event kung saan nandoon ang katawan at ang isipan natin. Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, katawan yon, and shut the door and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tinatama dito yung Pharisees, di ba? Huwag kayo mag-pray privately, publicly. Nagpa-private prayer sila sa labas. Nagpa-private prayer sila sa publiko. Sabi niya, yung private prayer, keep it private. Gawin mo yan sa harapan ng Diyos. Kailangan may puso yung ginagawa mo. Mapapatunayan na may puso yung ginagawa kapag kahit walang mga nakakakita. So tinatama dito ng Diyos yung puso ng mga tagapakinig niya. Pero ganun din, so public worship, meron ding magkasama dapat ang heart at ang body. Sabi dito, not neglecting to meet together. Ibig sabihin, dapat magtitipon-tipon. Kasi hindi magtitipon-tipon ay mga kaluluwa. Hindi magtitipon-tipon ay mga isipan. Magtitipon-tipon ay mga totoong taong may totoong katawan. Sabi, wag daw kaligtaan na magtipon-tipon sila magkakasama, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more you see the day drawing near. Napaparating na yung ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. So, yan ang dapat nating isipin. Ang mga ginagawa natin outwardly at ang ginagawa natin in the heart should be consistent sa harapan ng Diyos. So, dito nagtatapos yung time check 10:09. So, sakto lang na 1 hour. Punta tayo ngayon sa discussion.